Hello, ako po si Ginong White at ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa organic compounds. Now, bago tayo magsimula, gusto kong mag-focus kayo dyan sa nakikita nyong halaman dyan sa loob ng baso at saka sa flask. Now, ito ay gawa sa organic materials dahil gawa siya sa carbon. So, ngayong araw na ito, ituturo ko sa inyo kung ano nga ba ang organic compound. So, ang goal natin ngayon ay sagutin ang mga tanong na ito. How do you identify organic compounds? Paano natin malalaman kung organic compounds ang substance na tinitignan natin? How are organic compounds produced? Paano nga ba ginagawa ang organic compounds? Anong mga element ang matatagpuan sa organic compounds? And paano natin matutukoy kung organic compounds nga sila in terms of the chemical formula? So, kung nanood kayo ng aking video before, we talked about elements and compounds. So, ano nga ba ang pagkakaiba? Ang element, iisang element lang ang tinutukoy natin. Hydrogen, helium, oxygen, yan ang elements. Pero pagka sinabi mong compounds, combination sila o sama-sama, magkakaibang elements na nagsama-sama or nag-bond sa isa't isa. So, yan ang difference. So, elements, pure substance siya. Hindi mo na mabibreak apart ang element into simpler substance kasi simple na siya. And of course, compounds, two or more elements na magkakasama, combined na sila. Okay? Ang pag-aaral ng organic compounds ay tinatawag nating organic chemistry. So nakikita niyo dyan, karne, yung masasarap na carbohydrates at fats, yan ay mga organic compounds. So organic chemistry ay pag-aaral ng structure, properties, and reactions ng carbon-containing compounds. So ibig sabihin, yung mga substances na to, including yung carbs, proteins, and fats na kinakain natin, carbon-containing compounds ang tawag dyan. Originally, ito ay limitado lang sa mga living organism na napoproduce ng living organisms. Yung protein, karne, sa ating mga baka, baboy, manok, right? Or yung ating plants, right? Yung mga gulay natin. So originally, limited siya into those living organisms. Pero, hindi lamang yan. Meron na din tayong mga organic compounds na human-made substance tulad ng cosmetics, plastics, pharmaceuticals, lahat ng yan maaaring gawa sa carbon-containing compounds. So ano nga ba yung mga elements in organic compounds? So, biomolecules ang tawag sa organic compounds na matatagpuan sa ating katawan, made by cells. Lahat ng life forms ay gawa sa biomolecules, compounds of carbon, laging may carbon somehow, and ito ay naturally matatagpuan sa mga living organisms. And then, isa pang indication ng organic compounds ay merong carbon at hydrogen. And they are called covalent bonds. So, they are covalently bonded. Ibig sabihin yan ay yung mga electrons nitong ating carbon compounds, or carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, lahat sila ay nagdidikit-dikit or bonded by sharing electrons. So, tingnan natin itong ating image. 96% ng lahat ng mga living organism ay gawa sa carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, pati na rin sulfur and phosphate. So, tingnan natin yung percentage ng oxygen. 61% oxygen tayo, 23 carbon, hydrogen 10%, nitrogen 2.6, calcium 1.4, phosphorus 1.1, at iba pang mga other substances or elements ay gawa sa ibang 1% ibang. Now, kung may organic, meron ding inorganic compounds. Ito ay walang carbon and hydrogen together. Hindi ito gawa sa living matter. At ang example natin ay asin or rock salt, water or tubig, at carbon dioxide. So yan ay hindi gawa sa living things. So let's take a look at sources ng organic compounds since yan ang ating topic. Organic compounds can come from plants and animals. So plants, yan yung buhay at saka patay na plants. Kung matatagpuan ito sa mga buhay na plants,
you can get carbohydrates, proteins, vitamins, and oils. So alam natin na yung mga carbohydrates na kinakain natin gawa sa wheat, mais, patatas, barley, kanin, lahat ng yan carbohydrates galing sa plants or sa halaman, right? Proteins, yan yung beans, vitamins galing sa apple, orange, banana, yung ating mga prutas, at yung mga oils, palm oil, soya bean, peanut oil, lahat ng yan gawa sa plants. Sa dead plants, kung patay na yung plants, pwede tayong makakuha ng coal, petroleum, at gas. Now, sa animal side naman, marami tayong makukuhang proteins and fats and oils. So, yung mga proteins natin, itlog, karne, baka, manok, baboy, isda, lahat ng yan ay protein na organic compounds. At lastly, yung ating fats and oils, milk, butter, cheese, lahat ng yan na processed, that is coming from animals. Now, let's take a look at paano nga ba nabubuo ang isang organic compound. Unang-una, kailangan meron siyang carbon. And yung carbon na yan, nagbabond sa isa't isa, especially with hydrogen, oxygen, and nitrogen. Ito ay nagsishare sila ng electrons. If you notice dun sa ating image sa kanan, yung blue and red dots na yan yung mga electrons na nagsishare para magdikit sila. So electrons ng hydrogen yung pula, electrons ng carbon yung asul. So because they share electrons, it allows the hydrogen and the carbon to bond together. At yung mga maliliit na small molecules na yan ay tinatawag nating monomers. So isang unit lang sila. So, kumbaga isang maliit na pamilya. So, ang tawag dyan ay monomers. Now, hindi pa organic compound yan because pag nagsama-sama itong maliliit na unit na ito, ang mga monomers na yan ay magiging polymer. So, monomer is a small molecules, pero ang polymer isang mahabang chain ng monomers na kumbaga ay paulit-ulit. So, ang monomers, yan ang building block ng ating organic compounds. Mono means isa. Ang polymers naman, isang malaking molecules na pinagsama-sama nating mga monomers. Poly means marami or many. So if you look at it, pag pinagsama-sama mo siya ng paulit-ulit-ulit, ito ang magiging itsura ng ating polymers. So ang simplest organic compounds na tinatawag natin ay hydrocarbons dahil gawa ito sa patay na halaman and it can only be made up of hydrogen and carbon. So, usually ginagamit natin yan as gas or fuel for combustion, heating, and motor fuel applications. Yung methane, propane gas, ethane, butane, lahat ng yan ay gas. So, yan ang hydrocarbons. I'm sure yung ating mga propane gas sa bahay, yan ay hydrocarbon. Now, there are 4 main organic compounds na ating titingnan, which is carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acid. So let's take a look at each. I'm sure magugutom kayo sa bawat isang organic compound na to except sa isa. So carbohydrates. So ang carbohydrates natin, it composes of carbon, hydrogen, and oxygen. So yan ang ating fuel, kumbaga. Ang cells natin gumagamit ng carbohydrates para makakuha ng energy. So example niyan, prutas, gulay, yung ating kanin, bread, pasta, lahat ng yan ay carbohydrates. So the second one is yung lipids or fats. I'm sure allergic yung iba sa atin dyan dahil nakakataba daw. Pero ironically, carbs ang nakakataba. Lipids, composed of the elements carbon, hydrogen, and oxygen. So if you notice, ang lipids natin, ito yung pagkakinain natin, they're not readily usable, kumbaga. Dahil itong energy na ito ay, kumbaga, long terms, it is stored in the body as fats. Kaya ang alam natin, tataba tayo when we eat a lot of fats. So when the fat is broken down though, it provides energy. So kung narinig nyo na ang ating mga polar bears, for example, kumakain sila ng kumakain bago mag-winter para ma-store yung fats na yun sa katawan nila to insulate themselves. So yan ang lipids. So example is cholesterol, nuts, avocado, butter, oil, mantika, lahat ng yan ay lipids. So next naman, para sa ating mga healthy buff people, are proteins. So large molecules, itong proteins natin, it's made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. So, paano nga ba ginagamit ng katawan natin ng organic compounds? It actually builds the organelles or yung parts ng ating cell. So, it's for tissue growth and repair. So, para maganda ating kutis. So, ayan ang ating proteins. And also, lumalaban din ito sa illnesses. So, ang example niyan, milk, fish, egg, meat, keratin sa ating buhok at ating mga kuko. Lahat ng yan ay made up of proteins. But make sure ng ating meat ay lean para hindi masyadong mataba. And next one, ito hindi na ito nakakain kasi ang nucleic acid
ay long repeating chains of elements ng carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphorus. So, CHON-Ps ang tawag. So, ang function nito, it stores genetic information or ang ating DNA. So, kung napanood niyo aking DNA video, try to learn about that. Pero it is made up of nucleic acid and also information for the cells para makagawa ng ating RNA or proteins. So, example ng nucleic acid organic compounds is DNA and RNA. So, just to summarize na ating natutunan about organic compounds. Organic compounds, we have carbon, carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids. So, yan ang iba't ibang types of organic compounds. So, if you notice, yung scientific names of the kinds of carbohydrates, polysaccharides, disaccharides, and monosaccharides. An example ng monosaccharides, asukal, disaccharides, yan yung ating mga prutas, at yung ating polysaccharides, starch. The lipids naman, we have triglycerides, fatty acids, and glycerol. Proteins, peptides, composed of amino acids, and yung ating nucleic acid is your RNA, DNA, which is composed of nucleotides. So, just to summarize, and make sure na matatandaan nyo ito, ang hydrocarbons, carbon and hydrogen lang. Carbohydrates contains carbon, hydrogen, oxygen, just like lipids, pero mas longer chains ang ating lipids at mahirap ma-break. Proteins contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur. At yung ating nucleic acid ay gawa sa ating carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, at sulfur. And lagi mong tatandaan itong mga elements na ito. Dahil ito ang magsasabi na organic compounds ang isang substance. So, try to think about kung may natutunan kayo sa ating lesson today. You should be able to identify, kailangan malaman mo kung ano nga ba ang organic compounds. May i-explain mo kung paano ito napoproduce, ano nga ba yung mga different elements na bumubuo sa ating organic compounds, at ma-recognize o matukoy natin ang organic compounds sa isang chemical substances. Sana ay may natutunan kayo ngayong araw na ito sa aking lesson about organic compounds. Maraming salamat! And I'll see you next time. Bye.